Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Dear Papa Dudut, ako nga pala si Sonia, 45 years old na sa ngayon. May asawa at anak at simple lang ang buhay namin dito sa Laguna. Sa totoo lang ay matagal na kitang napakikinggan, Papa Dudut. Wala ba noong 2016 yata noong sinusubukan ko lang patulugin ang anak ko sa hating gabi habang naka-earphones. Nasa YouTube lang kita unang narinig. May nag-share sa akin ang kwento mo at akala ko nung una ay simpleng drama lang. Pero nang tumagal, parang naging parte ka na rin ng routine ko gabi-gabi. Ngayong gabi ay gusto ko lang pong ibahagi sa iyo ang isang bahagi ng buhay ko na hindi ko basta nakukwento kanino man. Hindi siya simpleng kwento ng kabataan o pagmamahal. May kung anong laman ito na hanggang ngayon ay dala ko pa rin. Nagsimula ang lahat nang makilala ko si Alex. 19 na ko noon. Mahilig akong tumambay sa labas ng boarding house lalo na kapag alas 5 na ng hapon. May isang kanto doon sa may Kalye Paterno kung saan ay madalas magtayo ng mga tusok-tusok na tindahan. Kwek-kwek, fishball, kikiam at syempre yung paborito kong Jumbo Nuggets. May araw noon na sobrang haba ng pila. Kagagaling ko lamang sa isang mahabang araw sa school. Tapos ay gutom na ako. Nakita ko nang niluluto pa lamang ang nuggets pero ayaw ko nang umalis pa sa pila. Tapos ay biglang may lalaki sa tabi ko na nauhaw yata sa paghihintay. Ate, ikaw ba yung nakaabang sa nuggets? Tanong niya. Oo kuya, ako nga. Sagot ko habang tinuturo yung nuggets na nasa mantika pa. Biglang dinampot niya ng tusok ang pinakabago sa mantika. Yung alam kong ako na ang susunod. Uy, akin na dapat yan eh. Natatawa kong sabi sa kanya. Hindi galit pero nagulat. Napangiti siya. Sorry, akala ko walang umaangkin. Gusto mo hatiin natin? Napatawa na lamang ako. Mukha naman siyang mabait kaya tinanggap ko yung kalahati. Doon na nagsimula ang mahabang kwentuhan habang hawak namin ang kanya-kanyang platito na may suka. Hindi ko alam Papa Dudut kung dahil gutom ako o dahil marunong siyang makipag-usap. Pero nakuha niya agad ang loob ko. Yung tipo ng lalaki na hindi nagmamadali. Tinanong niya kung estudyante ako, saan ako nakatira, kung taga rito ba ako. Sa dulo ng usapan namin ay kinuha niya ang number ko. Ako nga pala si Alex. Sa kabilang street lang ako nakatira. Tawagan kita minsan ha. Nagkibit balikat lamang ako pero sa totoo lang, kinilig ako kahit kaunti. Panahon pa yon ng mga cellphone at malalaki kung saan ang mga text ay may limitasyon at halos isang buwan pa na iisipin kung kailan ka makakabili ulit ng load. Wala pang Facebook noon, wala pang Messenger. Kaya kung gusto mong makipag-ugnayan ay text lang o tawag lang ang pupwede. Doon nagsimula ang halos gabi-gabi naming pag-uusap ni Alex. Kung nasa bahay na kami pareho, tumatawag siya ng alas 8 tapos ay abot na ng alas 2 ng umaga kakakwento. Hindi ko nga alam kung paano pa ako nakakapasok sa klase.
Pero dahil doon ay mas lalo ko siyang nakilala. Hindi siya masyadong showy pero mapapansin mo sa mga simpleng tanong niya na may lambing. Nakakain ka na ba? Kumusta yung exam mo kanina? Tapos kapag alam niyang pagod ako, tatahimik siya saglit. Gusto mo kantahan kita sa telepono? Nakarecord ako sa gitara ko kagabi. Oo, marunong siyang tumugtog ng gitara. May sarili siyang recording gamit ang lumang cassette recorder. Ewan ko ba, pero sa bawat pagtugtog niya, para akong nalulunod sa pakiramdam na ligtas. Ilang buwan kaming ganoon, walang opisyal na ligawan, walang malalim na pangako. Pero malinaw na sa aming pareho na may nararamdaman na kaming espesyal. Minsan habang naglalakad kami sa palengke, sinabihan niya ako. Alam mo ba, Sonia? Ang tahimik mong kasama. Pero gusto ko yung katahimikan mo. Hindi ka nakakairita. Natawa ako noon. Hindi ba boring nga ako? Umiling siya. Hindi Ikaw yung tipo ng tahimik na hindi nakakabagot. Parang gusto mong tuklasin kung anong meron sa loob mo. Hindi ako sanay sa ganong mga linya. Pero si Alex, parang natural sa kanya magpakita ng interes. Hindi mapaglaro, hindi rin mapilit. Kaya hindi ako expressive noon. Pinayagan ko na lamang ang sarili kong umasa. Gabi-gabi ay hinihintay ko ang text niya. Kahit hi lang o gising ka pa, sapat na. Sa mga ganong paraan ay unti-unti kong iniisip na baka siya na nga. Pero may mga bagay talaga na kahit na gaano mo gustuhin, ay hindi mo kontrolado ang mga susunod na mangyayari. Matapos ang ilang buwang tawagan, text at pagkikita sa mga simpleng lugar tulad ng tusok-tusok at palengke, dumating din ang araw, Papa Dudut, na hindi ko inaasahan. Tumawag si Alex isang hapon habang nag-aayos ako ng gamit ko sa boarding house. Sonia, sabi niya. Medyo seryoso ang boses. Pwede ba kitang ligawan ng formal? Hindi ko agad nasagot, Papa Dudut. Napangiti ako pero kabado rin. Kasi sa lahat ng nakausap ko dati, si Alex lamang talagang naging consistent. Yung hindi nang ghost. Yung hindi puro paramdam lang. Ligawan? Hindi mo ba ginagawa na yan ngayon? Biro ko. Sinubukan kong itago ang kilig. Narinig ko siyang natawa sa kabilang linya. Ginagawa ko na oo, pero gusto ko kasi yung ligawan na alam mo, yung klaro, napupunta ako sa inyo at magpapakilala. Sa totoo lang, Papa Dudut, kinikilig talaga ako. Hindi ito yung tipong boler na ligaw, teksto lang. Sa boses pa lamang niya ay alam mong seryoso siya. At aaminin ko na matagal ko na rin gusto si Alex. May itsura siya, oo, pero higit pa doon, yung kabuuan niya bilang tao, maginoo, maalaga, tahimik pero may sinasabi. Yun ang mas lalong nagpatibok ng puso ko. Kaya ang sagot ko, isang mainhin pero malinaw na sige. Kinabukasan ay nagsimula na nga ang formal niyang panliligaw. Dumalaw siya sa bahay namin sa San Pablo. Nag-ayos siya, nakapolo, maayos ang buhok, may dala pang ensaymada para kay nanay at plastic ng manggang hinog para kay tatay. Magandang hapon po, bati niya habang nakatayo sa gate namin. Lumabas si tatay, tahimik lang, pinagmamasdan siya. Si nanay naman ay medyo nangingiti sa gilid. Ako kinakabahan kasi first time ko silang ipakilala sa kahit sinong manliligaw. Upo ka, sabi ni tatay. Pinaupo nila si Alex sa kahoy naming bangko sa terrace. Ako naman ay hindi mapakali sa tabi niya. Nagpakilala siya ng buong pangalan at sinabi ang pakay niyang panliligaw. Napatingin ako kay nanay, wala siyang sinabi pero yung mata niya parang natutuwa. Si tatay naman ay tumango lamang. Anong trabaho mo, iho? Tanong ni tatay. Nasa printing shop po ako ngayon, pero nagpa-part-time din po ako sa photo studio sa kabilang bayan. Nag-iipon po ako para makapagsimula sana ng maliit na negosyo. Muli tumango si tatay.
Wala namang problema sa akin basta alam mong hindi laruan ang anak ko. Alam ko po, sagot ni Alex. Diretso ang tingin. Kaya nga po, nandito ako. Gusto ko pong makilala kayo at ipakitang hindi ako basta-basta pumuporma sa anak ninyo. Formal po akong manligaw sa kanya. Doon ko unang nakita kung gaano kalaki ang effort ni Alex. Hindi siya yung tipong pakitang tao lang. Tuwing Sabado ay dumadalaw siya at minsan ay may dala siyang pandesal, minsan ay prutas lang, minsan ay wala, pero lagi siyang naroon para makipag-usap sa kanila at sa akin. Kapag hindi siya makadalaw ay nagte-text agad siya. Sonia, sorry ha, hindi ako makakadalaw ngayon. May trabaho ako. Bawi ako sa susunod. At binabawi nga niya. Kung may isang bagay akong hinahangaan kay Alex, yun ay ang pagiging consistent niya. Minsan ay nagulat ako nang dumating siya ng umuulan. Basang-basa ang sapatos at laylayan ng pantalon niya. Ang lakas ng ulan, hindi ka man lang nagpayong? Tanong ko. Sayang kasi kung hindi ako makakadalaw. Nakapangako ako eh. Sagot niya. Napangiti ako habang pinatutuyo ko siya ng tuwalya. Hindi lang ako ang nahulog sa kanya, pati ang mga magulang ko. Si nanay na dating sobrang mahigpit sa akin ay nagsimulang sabihan akong buti pa yang si Alex. Mukhang matino. Kung ako sa iyo ay huwag mo nang paantayin ng matagal. Si tatay naman ay minsang tinanong si Alex kung gusto nitong sumama sa kanya sa palengke para tumulong magbuhat. At sumama nga siya kahit araw ng pahinga niya. Pag uwi nila ay may dalang halo-halo at ubi si tatay, binigyan pa siya. Ilang linggo pa ang lumipas, isang gabi habang naglalakad kami sa may tabing lawa. Tinanong niya ako. Sonia, kung okay lang ba sa iyo, itanong kung kailan mo ko sasagutin? Napatingin ako sa kanya. Simple lang naman ang mukha ni Alex. Hindi mistiso, hindi rin masyadong matangkad pero yung mga mata niya ay puno ng respeto. Tumango ako. Ngayon na, oo. Sinasagot na kita. At doon nagsimula ang opisyal naming relasyon. Hindi kami enggrande, hindi kami sosyal. Pero bawat linggo ay may bago kaming pinupuntahan. Minsan simbahan, minsan tindahan ng ukay. Minsan luneta lang para mag-upo at magkwentuhan. Mahal na mahal ko siya. At sa isip ko noon ay eto na siguro ang lalaking pakakasalan ko, Papa Dudut. Mula nang sinagot ako ni Alex, hindi ko masabi na nagkaroon ako ng kahit katiting na pagsisisi. Alam mong minsan kahit gaano kakaingat sa pagpili ay may mga relasyong pa ring nauuwi sa sakit. Pero sa mga unang taon namin ni Alex ay walang senyales man lamang ng ganon. Masaya ako sobra, parang sa pelikula lamang yon yung nararamdaman ko noon. Yung tipong gigising ka sa umaga, may text ka na agad mula sa taong mahal mo. Good morning mahal, ingat ka ha. At bago matulog ay I love you Sonia, salamat sa araw na ito. Ganon siya ka-consistent, ganon siya ka-sweet. At kahit na ilang taon na kaming magkasama ay hindi nawala yon. Kahit pa simpleng araw lamang at may effort siya na ipadama sa akin na espesyal ako. Minsan habang naglalakad kami pauwi galing trabaho, mapapansin ko na may dala na siyang chichirya o candy na alam niyang gusto ko. Para sa baby ko, sabi niya habang inaabot sa akin. Tatawa lamang ako. Baby agad? Oo naman. Pag mag-asawa na tayo, sagot niya. Yung mga ganong banat ay hindi nakakasawa dahil alam kong sincere siya. Hindi lang pampakilig. Malambing si Alex pero hindi siya yung tipong cold at masungit. May prinsipyo siya. May paninindigan. At higit sa lahat ay marunong siyang rumespeto. Sa pamilya ko, sa mga kaibigan ko at lalo na sa relasyon namin. Hindi siya yung tipo ng lalaking kailangan pang bantayan. Kahit minsan lumalabas siya kasama ang mga barkada niya. Bago pa man ako magtanong ay siya na mismo ang mag-update. Mahal, nandito kami ni na Erwin. Saglit lang to ha. Uwi rin agad.
At totoo nga, hindi ko kailanman naramdaman na nililihiman niya ako o ginagawa akong pangalawa sa ibang bagay. Dahil sa ganitong klase ng pagmamahalan, hindi naging mahirap ang desisyon naming magpakasal. Isang hapon habang naglalakad kami sa palengke ay huminto siya sa harapan ng maliit na tindahan ng alahas. "Sonia," sabay hawak niya sa kamay ko. "May ipon na ako, hindi pa man pang-engrandeng kasal, pero sapat na para simulan natin ang buhay natin bilang mag-asawa." Hindi ko agad nasagot at medyo naiyak pa ako noon. "Wala naman akong hinahanap na engrande, Alex," sabi ko. "Ikaw lang ay sapat na." Nagpakasal kami ng simple ang seremonya sa munisipyo. Ako ay nakaputing bestida na pinaayos lang kay Tita Belen. Siya naman ay naka-long sleeves papadudot na inarkila pa sa kakilala niyang sastre. Ang mga magulang namin nandun, masaya, tahimik, ang mga kaibigan, ilang piraso lang pero ramdam mong totoo ang suporta. Walang wedding planner, walang magarang bulaklak, pero punong-puno ng pagmamahal ang araw na yon. Pagkatapos ng kasal ay lumipat kami sa isang maliit na bahay sa gilid ng bayan. Pero kahit maliit lang ay naging masaya ang mga unang gabi namin doon. Pinunturahan naming pareho yung dingding ng kulay asul. May mga sticker pa ng bituin at buwan na binili namin sa palengke. Para pag natutulog tayo, parang laging may langit sa loob ng bahay, sabi niya. Tuwing gabi magkasama kaming naghahapunan sa maliit naming mesa na gawa sa lumang kahoy. Minsan may dilata lang kami. Minsan itlog o tuyo. Pero kahit ano pa yon, masarap lahat kasi sabay naming niluluto. Sabay naming kinakain. Hindi rin kami mayaman, papadudot, pero hindi naging issue yon sa amin. Kung may sobra ay nagkakape kami sa labas. Kung wala naman ay instant 3-in-1 sa tasa namin na basag sa gilid. Wala sa ganda ng tasa ang sarap ng kape, sabi ni Alex minsan. Nasa kasama mo yan. Doon ko talaga naisip na tama ang desisyon ko. Lahat ng takot ko noong dalaga pa ako, takot na lokohin, iwan at pagsisihan ay naglaho. Dahil ramdam ko araw-araw. Minamahal ako ni Alex ng buo. Dumaan ang mga buwan at nagkaroon kami ng maliit na kalakalan. Si Alex gumagawa ng mga personalized na keychain at ref magnets na binibenta niya sa palengke. Ako naman ay sinabayan ko ng pagtatahi ng kortina at punda. Nagtulungan kami. Hanggang isang araw ay sinabi niya sa akin, "Pag nagkaanak tayo, gusto ko sa bahay na to pa rin siya lumaki para malaman niyang hindi kailangang malaki ang bahay para maging masaya ang pamilya." Ngumiti lamang ako. Hinawakan ko ang kamay niya, papadudot. "Basta buo tayo, Alex," sabi ko. Masaya ako. Papadudot 3 taon matapos kaming ikasal ni Alex, dumating ang isa sa mga pinakamalaking biyaya sa buhay ko. Ang panganay naming anak. Nung una akala ko ay hindi ko kaya, wala akong alam sa pag-aalaga ng bata. Pero sa tuwing tinitignan ko siya, kapag narinig ko yung maliit niyang iyak at nakikita ko yung mata niya na parang kay Alex, ay nawawala lahat ng pagod ko. Lahat ng takot ko ay natutunaw. Mabait siyang bata, mahilig gumuhit, sumulat sa papel kahit wala pang porma ang mga letra. Maaga siyang natutong tumawag ng mama, ang sarap sa pandinig. 5 taon matapos siyang isilang, sinundan siya ni Dodon. Si baby boy naman ang dumagdag sa ligaya namin ni Alex. Kakaibang saya ang dulot niya sa bahay. Laging nakangiti, laging naglalakad kami gamit ang walker niya habang sinusundan ang ate niya. Minsan naiisip ko, ang swerte ko. Ang dami sa kakilala ko ang hirap sa pamilya, pero ako ay may mabait na asawa at 2 anak na anghel. Sapat na sana yon. Pero isang araw habang naglalaba ako sa likod bahay, nilapitan ako ni Alex. "Love, may sasabihin ako,"
Sabi niya habang hawak ang isang papel na may logo ng agency. Tumigil ako sa pagkukusot. Ano yan? May opening sa Dubai. Yung kakilala ko si Alan. Nag-refer sa akin eh. Wala pang 3 linggo. Pwede na akong umalis kung ma-approve yung mga papers ko. Napaupo ako sa bangkong kahoy sa tabi ng batya. Kailangan mo ba talagang gawin to? Lumapit siya at tinawakan ang balikat ko. Sonia, 3 taon lang naman eh. Pagbalik ko may ipon na tayo. Makakabili na tayo ng sariling bahay. Makakapag-aral sa Leia at Dondon sa magandang eskwelahan. Napatingin ako sa loob ng bahay kung saan ay masayang naglalaro ang mga bata. 3 taon? 3 taon kang mawawala. Si Dondon wala pang 3 taon. Ayoko siyang lumaking hindi ka kasama. Umupo siya sa tabi ko. Masakit din sa akin to. Pero kung dito lang ako sa bayan, hanggang kailan tayo ganito? Gusto ko ng mas magandang buhay para sa atin. Hindi ako sumagot. Pero sa loob-loob ko, alam kong may punto siya. Hindi sapat ang maliit naming tindahan. Hindi rin kami palaging siniswerte. Kaya kahit labag sa loob ko ay pinayagan ko siyang umalis. Noong araw ng alis niya ay hindi ako umiyak, Papa Dudut. Tinignan ko lang siyang mabuti habang kumakaway siya mula sa gate ng terminal. Hindi ako tumingin pabalik nang tumalikod siya. Dahil alam kong pag ginawa ko yun, mapapatakbo ako at iyayakapin siya. At ayoko siyang pigilan dahil alam kong ginagawa niya yon para sa amin. Sa mga unang linggo ay halos araw-araw ang tawag namin. Sa Skype kami nagkakausap. Binabati niya sina Leia at si Dondon. Pinapakita ko sa kanya habang tumatawa sa walker. Napapangiti siya kahit pagod sa trabaho. Magtiis tayo, Sonia. Kaunting sakripisyo lang. Lagi niyang sinasabi. Tumango lamang ako. Oo, para sa kinabukasan. Pero habang lumilipas sa mga buwan ay mas madalang ang mga tawag. Mas abala na siya sa pagtatrabaho. Minsan 1 beses lang sa 1 linggo at minsan ay hindi pa nakakakonekta. Pinilit kong intindihin, pinilit kong kayanin ang lahat ng mag-isa. Gigising ako ng alas 5 ng umaga, magluluto ng agahan, papaliguan sina Leia at Dondon. Ihahatid si Leia sa kindergarten habang karga si Dondon. Pagbalik sa bahay, maglalaba, maglilinis, magluluto ulit. Sabay asikaso ng tindahan. Sobrang hirap. Pero lagi kong iniisip 3 taon na lang to. Makakaraos din kami. Hanggang isang araw ay nagbago ang lahat. Umagang-umaga naglalaba ako sa likod, walang unan pero maulap ang langit. Nakaupo ako sa palanggana, nagkukusot ng uniforme ni Leia. Sa loob ng bahay, rinig ko ang TV, si Dondon naka-walker, si Leia may homework sa mesa. Leia, huwag kang tatayo sa mesa ha? Sigaw ko habang kinukusot ang puting kwelyo ng blouse niya. Hindi po ma, sagot niya sabay ng tawa. Ilang minuto lang ang lumipas ay may narinig akong malakas na kalabog. Hindi ito yung tipong nahulog lang ang baso o upuan. Napabitaw ako sa sabon at tumakbo ako papasok. Pagpasok ko sa sala ay nanlambot ang tuhod ko. Nakita ko si Leia nakahandusay sa sahig. Dumudugo ang ulo niya, nakahandusay ang upuan na pinagtayuan niya at may hawak pa siyang supot ng biskwit sa kamay. Leia! Napasigaw ako. Leia, anak ko! Agad kong binuhat siya, tumakbo ako palabas habang si Dondon ay buhat ko rin. Tao po, tulong! Sigaw ko sa labas. Tulungan niyo ako! Nagtakbuhan ng mga kapitbahay. O Sonia, anong nangyari? Tanong ni Aling Minda habang tinatakpan ko ng tuwalya ang ulo ni Leia na walang tigil ang agos ng pagdugo. Nahulog siya. Bukas yung ref, may hawak siyang biskwit. Hindi ko alam, ang daming dugo eh. Ayaw huminto. Natatarantang sagot ko. Dumating ang tricycle ni Mang Noel at pinasok namin sa loob si Leia. Hindi na ako nakapag-isip ng maayos. Buong biyahe papunta sa ospital ay paulit-ulit kong sinasabi.
na anak, gising na, ayos lang. Mama's here, wake up Leia please. Pagkarating sa emergency room ay agad siyang dinala ng mga nurse pero hindi na ako pinapasok kaagad. Hintayin na lang po muna sa labas, ang sabi nila. Nakaupo ako sa silya, nanginginig ang mga kamay ko. Dumating si Aling Minda, si Mang Noel, mga kaibigan namin sa tindahan pero wala akong pakialam sa sinasabi nila. Makalipas nga ang ilang minuto ay lumabas ang doktor, tinignan ako ng diretsyo sa mata. Ma'am, I'm sorry. Parang bumagsak ang lahat ng ingay sa paligid. Wala akong narinig kundi ang sarili kong paghinga. Tumingin ako sa doktor. Hindi na po namin siya na-revive. Hindi ko alam kung anong nangyari pagkatapos basta bigla na lamang akong nasa loob ng ospital. Yakap-yakap ang malamig na katawan ng anak kong si Leia. At kahit na anong pilit kong gisingin siya ay hindi na siya sumasagot. Hindi na siya dumidilat. Mula nung araw na kinuha sa akin si Leia, parang huminto na ang mundo ko. Parang lahat ng kulay sa paligid ko ay biglang nawala. Bumalik kami ni Dondon sa bahay pagkatapos ng ospital. May mga nag-aalok na samahan ako pero hindi ko kinaya. Gusto kong mapag-isa. Gusto ko ng tahimik pero ang totoo ay gusto kong umiyak sa bawat sulok ng bahay. Gusto kong hanapin siya sa mga laruan niya. Sa unan niyang may amoy pa ng buhok niya. Sa notebook niya na puno pa ng doodles at pangalan ko. I love you mama. Yun ang huling sulat niya sa papel na iniwan sa lamesa noong umaga bago siya nawala. Napakasakit. Nang gabing yon ay tumawag si Alex. Halos hindi siya makapagsalita sa kabilang linya. Umiyak lamang siya habang paulit-ulit na sinasabi. Sonia? Sonia, bakit hindi mo sinabi kaagad? Alex, wala na nga si Leia. Hindi siya makapaniwala. Nagbook siya kaagad ng flight at makalipas ang halos 2 araw ay dumating siya. Pagpasok pa lamang niya sa bahay, sinugod niya ako sa yakap. Para kaming 2 batang nawalan ng direksyon. Doon ako tuluyang bumigay, Papa Dudut. Umiyak ako sa dibdib niya. Walang tunog, pero hagulhol. Niyakap niya ako ng mahigpit habang hinahaplos ang likuran ko. Sorry Alex, sorry. Kasalanan ko. Dapat ay narinig ko siya. Dapat hindi ko siya pinabayaan. Wala kang kasalanan, Sonia. Ako ang umalis. Dapat ay nandun ako. Dapat ako yung kasama niya, hindi ikaw na mag-isa. Umiling ako. Ako yung ina niya. Hinalikan niya ang noo ko. Pareho tayong magulang niya. Hindi natin kasalanan to. Masakit oo pero hindi mo kasalanan to. Tumigil ka na sa pagbibigay ng sisi sa sarili mo please. Pero kahit na anong sabihin niya Papa Dudut, hindi ko mapatawad ang sarili ko. Ako yung dapat nandun, ako yung dapat mas alerto, ako yung dapat sumalo sa kanya. Dumating ang pangatlong gabi ng burol, maraming kamag-anak, kapitbahay, kaklase ni Leia ang dumalaw. May mga dala silang laruan, bulaklak at iba pang mga sulat pa. Si Alex ay tahimik lamang habang nakaupo sa tabi ng ataol. Ako naman ay hindi ko matignan ng direkta ang anak ko sa kabaong. Sobrang linis ng mukha niya, pero alam kong malamig na yon. 11:00 ng gabi nang medyo tahimik na. May ilan-ilan na lamang kaming gising. Tulog na si Dondon sa kwarto. Pagod ako kaya umakyat ako sandali. Umupo ako sa kama ni Leia at gusto kong umidlip kahit kaunti lang. Inawakan ko ang unan niya, naaamoy ko pa yung amoy ng buhok niya. Amoy araw, amoy bata. Habang nakapikit ako ay biglang may narinig akong hikbi. Mahinang mahina, parang batang umiiyak sa sulok. Mama? Napadilat ako. Tumayo ako kaagad.
Ang kwarto ay tahimik pa rin, bukas ang ilaw sa hallway pero madilim sa sulok ng kwarto. Tumingin ako sa paligid dahan-dahan. Kinakabahan ako pero pilit kong pinapakalma ang sarili ko. Leia? Anak? Mahina kong tawag. Pero wala. Naglakad ako papunta sa gilid ng kama at dahan-dahan akong lumapit sa aparador kung saan ko parang narinig ang hikbi. Nang hawakan ko ang pinto, malamig ito at parang pinatong ang yelo sa palad ko. Napakapit ako sa dibdib ko. Huminga ako ng malalim at binuksan ito. Wala. Pero bigla ko naramdaman ang malamig na hangin sa bato ko. Mabilis dumaan sa balikat ko, pababa sa likod ko. Napasinghap ako. Bumilis ang tibok ng puso ko. Mama? Malinaw na malinaw ang boses at doon ay hindi ko na napigilang umupo sa sahig sa tabi ng kama at humagulhol. Leia, anak, nandito si mama, nandito lang ako. Pasensya ka na, Leia, pasensya na. Pakiramdam ko ay nasa tabi ko lamang siya. Pero wala akong makita, hindi siya nagpakita. Hindi siya bumulong muli pero ang hangin sa loob ng kwarto ay parang buhay. Kinaumagahan ay hindi ko sinabi yon kay Alex, natatakot akong isipin niyang nasisiraan na ako. Pero sa puso ko, alam kong nandun siya. Bumibisita siya. Gusto niyang iparating na naroon pa siya, Papa Dudut. Siguro'y gusto niya akong yakapin. O baka gusto niya lamang akong gisingin. Pero Papa Dudut, yun pa lang ang simula. Dahil habang tumatagal ang mga araw ng burol ay mas marami pang hindi may paliwanag na nangyayari sa loob ng bahay. At hindi lang ako ang nakakapansin. Pagkatapos ng libing ni Leia, sinubukan naming bumalik sa normal. Napakahirap, Papa Dudut, lalo na sa akin na sanay sa umagang may naghahanap ng uniform. May reklamo sa gulay na ulam. May halakhak habang nagsusuklay ako ng buhok niya sa harapan ng salamin. Wala na lahat ng yon. Tahimik na tahimik ang bahay kahit may kasama pa akong dalawang lalaki sa buhay, si Dondon at si Alex. Pero ramdam ko ang puwang. Pero si Alex tumupad sa pangako niya. Hindi na siya bumalik pa sa abroad at naghanap siya agad ng trabaho dito. Kahit na mababa pa ang kita. Kahit minsan ay halos kulang sa gastusin, ang mahalaga raw ay magkasama kami. Niyakap ko siya ng gabing sinabi niya yon. Ayoko nang umalis ulit. Ayoko nang may mawala pa. Lumipat kami ng kwarto, ang dati naming silid ay pinalitan na lang naming bodega ng lumang gamit. Ayaw ko na rin kasing maglagi doon. Gabi-gabi pa rin akong umiiyak pero ayoko nang ipakita yon kay Alex at kay Dondon. Kahit papaano ay may mga araw na kaya ko nang ngumiti. Lalo na kapag nakikita kong lumalaki si Dondon. Si Alex naman ay sinisiguradong lagi siyang nasa bahay kapag gabi. Kompleto kaming tatlo pero hindi rin kompleto. Naintindihan mo ba yun, Papa Dudut? At akala ko noon, dahan-dahan na akong nakakalimot. Hanggang sa isang araw, nagdidilig ako ng halamanan sa mini garden sa gilid ng bahay. Malapit lang yon sa kusina, tirik ang araw noon kaya medyo maliwanag ang paligid. Nakayuko ako habang nagbabasa ng mga tuyo ng dahon nang may narinig akong pagyapak. Pataas ng hagdan papunta sa maliit na garden. Doon sa gilid ay may lumitaw na batang babae, Papa Dudut. Mga 7 taon siguro ang edad. Nakatalikod, nakabistid ang kulay pink, mahabang buhok. Kinilabutan ako. Leia? Hindi ko na napigilan ang tawag ko. Lumingon ng kaunti. Yung bata. Pero mabilis na tumakbo papasok sa kusina. Tumayo ako kaagad at sinundan ang batang yon. Leia? Anak?
Pumasok ako ng kusina, bukas ang pinto at may kaunting hangin. Tumingin ako sa loob at walang tao. Inikot ko ang buong kusina, Papa Dudut. Binuksan ko pa nga yung pinto ng ref at cabinet. Wala ring nakapasok na ibang bata at sigurado ako. At malinaw sa mata ko, Papa Dudut. Si Leia ang anak ko. Kilala ko ang anak ko. Kilala ko ang takbo niya, ang tindig niya, ang pagkilos niya habang tumatakbo. Umupo ako sa silya sa harapan ng lamesa at nanginginig pa ang kamay ko habang humihigop ng tubig. Nakatulala lamang ako at ilang minuto rin akong ganon. Gabi na nang dumating si Alex, tahimik siya kagaya ng dati. Kumain kami ng sabay, habang kumakain ay hindi ko na rin napigilan ang ikwento ang nakita ko. Alex, simula ko habang nililigpit ang pinggan. May nakita ako kanina. Ano yun? Si Leia. Tumigil siya sa pag-inom ng tubig. Tumingin lamang siya sa akin, yung mata niyang puno ng lungkot. May batang tumakbo sa mini garden. Nakita ko nakapink siya. May mahaba siyang buhok. Sinundan ko. Nawala siya sa kusina, Alex. Si Leia yun. Tahimik lamang siya. Tumayo siya para ilagay ang pinggan sa lababo. Maya-maya ay nagsalita siya habang nakatalikod. Sonia, tapos na yun. Pero hindi ko sinabing mali ka. Alam kong mahirap ako rin, araw-araw kong iniisip yun. Pero kung patuloy tayong babalik sa nakaraan ay paano tayo makakapag-focus kay Dondon? Hindi ko naman sinasadya, Alex. Nakita ko talaga. Sonia, hindi na babalik si Leia. Alam kong masakit pero dapat nating tanggapin yun. Hindi ako sumagot. Tumalikod ako at umakyat sa kwarto. Naiwan si Alex sa kusina, umupo ako sa kama. Tinabihan si Dondon at mahimbing nang natutulog. Tumingin ako sa kisame at ilang minuto lang ay umiyak na naman ako. Pero sa gabing yon ay hindi na ako nagpaliwanag pa. Kasi kahit na anong sabihin ni Alex ay alam ko sa sarili ko na hindi pa umaalis si Leia. Ramdam ko. Hindi ito yung guni-guni lamang, hindi ito yung dahil lang sa pagkalungkot. Kasi gabi-gabi bago ako matulog ay may kung anong pakiramdam akong hindi mag-isa sa kwarto. Hindi siya mabigat at hindi rin nakakapanindig balahibo. Pero may presensya. Minsan makikita kong nakabukas ang pintuan ng lumang kwarto niya kahit sinasara ko na ito gabi-gabi. Minsan ay biglang aandar ang maliit na music box niya sa mesa. At may mga pagkakataong maririnig kong may dumaang hakbang sa hallway. Habang lahat kami ay nasa loob ng iisang kwarto. Hindi ko alam kung saan patungo ang lahat ng ito. Pero isang bagay ang sigurado ako. Hindi pa kami iniiwan ni Leia. Hindi ko alam kung natatakot ba ako o kung mas gusto kong manatili siya. Pero pag tinitingnan ko si Dondon habang natutulog ay naiisip ko na baka kailangan naming pakawalan siya. Baka kaya siya hindi matahimik kasi ayaw pa namin siyang bitawan. Papa Dudut, sana ay mali ako o baka tama ako pero hindi ko alam kung paano ko siya mapapahinga. Isang hapon kakatapos ko lamang magsampay sa likod bahay, basang-basa pa ang laylayan ng duster ko at medyo pawis na rin ang bato ko dahil sa init ng araw. Pero kahit na pagod ay ayos lang, sanay na rin naman ako sa ganitong gawain. Basta ang importante ay maayos ang bahay at maalagaan ko si Dondon. Habang nagbubuhos ako ng malamig na tubig sa pitsil sa kusina ay bigla kong narinig ang tawanan ni Dondon mula sa sala. Yung halakhak na sobrang aliw, parang may kausap na kalaro. Napahinto ako sandali at wala naman siyang kasama, ako lamang at siya ang nasa bahay. Nilapag ko kaagad ang pitsil sa lamesa at lumakad papunta sa sala. Nandun siya sa sahig, Papa Dudut, nakaupo at may hawak na paborito niyang laruang truck.
Tinuro niya ang may bandang sulok. Doon sa tagong parte sa likod ng lumang aparador. Nilapitan ko siya. Don, sino yung kausap mo? Ngumiti siya sa akin at sabay turo ulit. Si ate. Nanlamig ang bato ko. Ate? Pabulong ko. Tumango siya at parang walang mali sa sinabi niya. Ngumiti pa. Kalaro ko si ate. Napaupo ako sa tabi niya at hindi ko alam kung matatakot ba ako o maiiyak. Hindi naman ito ang unang beses na nararamdaman kong nandito pa si Leia. Pero ngayon ay ang bunso kong anak na ang nagsabi. Hindi ko siya tinuruan at hindi ko siya tinakot. Pero kung paano niya binigkas yun ay parang totoong totoo. Anak, anong itsura ng ate mo? Tanong ko habang nilalaro ko ang buhok niya. Smile ate. Dugo ulo. Parang biglang nawala ang hangin sa dibdib ko. Napatingin ako sa sulok na tinuturo niya. Wala naman akong nakita pero ramdam na ramdam ko na may nanonood sa amin. Sinabi ko kay Alex ang lahat ng ito nung gabi at pagka-uwi niya galing trabaho ay agad ko siyang kinausap habang kumakain kami. Love, may sinabi si Dodon kanina. Nagangat siya ng tingin. Ano yun? Tinuturo niya yung sulok sa sala tapos sabi niya kalaro niya raw si Leia. Napahinto siya sa pagsubo. Medyo napalalim ang buntong hininga niya bago sumagot. Sonia, baka naman nag-i-imagine lang yung anak mo. Baka napanaginipan lang niya si ate niya. Baka pagod ka lang. Kaya kung ano na yung mga iniisip mo. Gusto kong sumigaw. Gusto kong sabihin hindi lamang ito basta pagod o guni-guni. Pero hindi ko na siya pinilit. Mahirap ipaliwanag sa taong ayaw makinig. Lumipas ang 2 araw, isang gabi at hindi umuwi si Alex. May overnight trip daw sa trabaho. Ako lang at si Dodon sa bahay. Pagkatapos kong patulugin ang anak ko ay nagsindi ako ng kandila sa kusina. Nakaupo ako sa harapan nito. Tahimik at gusto ko lang kahit saglit na makausap si Leia. Leia, mahinahon kong tawag habang nakatitig sa liwanag ng kandila. Kung nandito ka anak, magpakita ka kay nanay kahit saglit lang. Miss na kita. Pumikit ako at pilit kong pinakalma ang puso ko. Seryoso kong gusto siyang makita papadudot pero ilang segundo lang ang lumipas. Ay may naramdaman akong malamig na dampi sa bato ko. Bumuka ang mga mata ko at sa mismong harap ng kandila ay may nakita akong anyo ng isang batang babae. Duguan ang muka, basag ang bungo at nakangisi. Pero higit sa lahat ay may 2 matutulis na sungay na nakatusok sa ulo nito. Nanigas ang katawan ko. Hindi ako makasigaw. Hindi ako makagalaw. Tumatawa siya. Hindi yung masayang tawa gaya ng dati, yung halakhak niya ay malalim, matinis at parang nanggagaling sa ilalim ng lupa. Napaatras ako. Hinampas ko ang mesa at natumba ang kandila at namatay ang sindi. Agad kong binuksan ang ilaw at wala ng bata. Walang dugo at walang anuman sa paligid. Pero naririnig ko pa rin ang tawa at paulit-ulit yon. Mula sa may kisame, mula sa sahig, mula sa likod ko ay halakhak na hindi galing sa anak ko na kilala ko. Niyakap ko ang sarili ko at napasigaw ako. Tama na Leia, kung ikaw man yan anak, tumigil ka na. Tumigil ang tawa. Tumahimik ang paligid at nagdesisyon na akong matulog na lamang. Kinabukasan habang pinapaliguan ko si Dodon ay napansin ko ang braso niya. May markang kulay pula, paikot, maliit na mga kagat, parang kagat ng bata. Anak, anong nangyari sa braso mo? Pautal siyang sumagot habang sinusubukang itago ang braso niya sa likod niya. Ate, kagat ate. Halos mabitawan ko ang tabo. Ilang araw ang lumipas pero hindi ako mapalagay. Sobrang laki ng pagbabago sa bahay. Si Dodon madalas tulala, may sugat o may pasa. Ako naman ay laging puyat, takot at pagod.
Tuwing gabi ay may naririnig akong boses sa likod ng pintuan. Minsan may bata raw na nakaupo sa dining table na hindi ko alam kung saan galing. Hindi ko na kaya. Humingi na ako ng tulong sa simbahan at pinuntahan kami ng isang pare. Tahimik lamang siya noong pinasok ang bahay. Nagbasa siya ng dasal, nagbendisyon sa bawat sulok. Habang sumasambit siya ng dasal sa may hagdanan ay biglang bumigat ang pakiramdam ko. Parang may bumabalot na init at lamig sa dibdib ko ng sabay. Si Dodon ay umiyak habang yakap ako. At doon sa sulok ng sala, yung kinakatayuan ni Leia dati ay biglang pumitik ang ilaw. Nagpatuloy lamang ang pare. Tuloy lang sa pagdarasal. Matapos ang ilang oras ay tumahimik na ang lahat. Hindi ko man makita pero parang may nawala sa hangin. Parang nakahinga ang buong bahay. Hindi pa ito tapos. Sabi ng pare bago siya umalis. Pero mas ligtas na kayo ngayon. Hindi ko alam kung gaano katagal pa ako matatakot. Hindi ko alam kung si Leia pa rin ba talaga ang nakikita ko. O kung may mas malalim pang dahilan sa likod ng lahat ng ito. Pero sa ngayon ay kaunting katahimikan lang ay sapat na. Dahil sa gitna ng katahimikan, minsan ay doon lumalapit ang tunay na takot. Lumipas ang ilang buwan mula nang dumating ang pare at basbasan ang bahay, tahimik na ang paligid. Wala na po yung tawa at wala na yung mga yabag sa hagdanan. Wala na yung malamig na hangin sa bato ko tuwing gabi. Pero kahit wala na yon ay hindi pa rin ako ganap na panatag. Minsan sa gabi nakatitig lamang ako sa kisame habang yakap si Dodon, nahimbing sa tabi ko. Si Alex ay mahigpit ang yakap sa amin at parang takot na baka may mawala na sa aming pamilya. Hindi ko siya masisisi. Hindi kami bumalik sa dati pero pilit naming binubuo kung ano ang natira. Minsan iniisip ko, baka nga ako ang may problema, baka dala lamang ng matinding lungkot ang lahat. Pero sa puso ko ay alam kong totoo ang mga nangyari. Isang gabi habang inaayos ko ang mga lumang gamit ni Leia sa isang kahon sa ilalim ng kama ay isang kahong tinatago ko para hindi makita ni Alex. Nakita ko yung maliit na white dress na suot niya noong graduation sa daycare. May maliit pa itong mansya ng juice sa laylayan, tanda ng kakulitan niya. Doon ako napaiyak. Lumuluhang humawak ako sa tela habang pinipilit kong huwag umiyak ng malakas. Anak, kung nandito ka, kung naririnig mo si nanay, patawad Leia. Patawad kung hindi kita naprotektahan. Kung may pagkakataon lang akong ibalik ang lahat. Napahawak ako sa dibdib ko. Sobrang bigat. Para akong sinasakal ng konsensya at sakit. Pero sa gitna ng katahimikan ng gabi habang patuloy ang pagbagsak ng luha ko, napahawak ako sa dibdib ko. Sobrang bigat. Para akong sinasakal ng konsensya at sakit. Pero sa gitna ng katahimikan ng gabi habang patuloy ang pagbagsak ng luha ko, ay may narinig ako na pabulong na tinig. Mahina malapit sa tenga ko. Nay, napapitlag ako. Mabilis akong napalingon, wala pero alam kong narinig ko yon. At alam ko rin na hindi ko kailangang matakot. Tumayo ako at nilapitan ko ang bintana at tumingin sa labas. Malamig ang hangin pero hindi ito gaya ng dati. Hindi ito nakakatindig, balahibo at kalmado lamang at tahimik. Anak, bulong ko. Kung kailangan mo nang magpahinga, ayos lang. Pahinga ka na. Hindi mo na kailangang bantayan si nanay. Kami nang bahala kay Dodon. Mahal na mahal ka namin. Parang saglit na may dumaan na aninong liwanag sa mini garden. Doon sa paborito niyang lugar noon. Mabilis lang at isang iglap. Pero sapat na yon. Sa gabing yon, unang beses akong nakatulog ng mahimbing, walang ingay, walang bangungot. Kinabukasan ay napansin ko rin yon kay Dodon, masigla siyang kumakain. Masaya siyang naglaro at noong tinanong ko siya kung nakita niya si ate ay ngumiti lamang siya at umiling. Wala na po, Nay. Umuwi na siya sa langit.
Hindi ko alam kung paano siya nagkaroon ng ganong klaseng pagkaunawa sa bata niyang edad. Pero siguro si Leia na rin ang nagsabi sa kanya sa paraan nilang dalawa lang na sila lang ang nagkakaintindihan. Si Alex mahigpit ang yakap sa amin ang gabing yon. Tapos na, sabi niya. Tuloy na tayo sa buhay. Tama siya. Pero hindi ibig sabihin nakakalimutan namin si Leia. Mananatili siyang parte ng bawat araw, bawat kwento, bawat yakap namin kay Dondon. Mananatili siyang anak naming minamahal namin ng buong buo. At sa puso kong ina, alam kong minsan ay bumabalik ang mga kaluluwa hindi para manakot, kundi para magpaalam. Si Leia hindi nawala agad pero nang maramdaman niyang handa na kami, saka lang siya lumisan. Hanggang dito na lamang ang aking sulat, Papa Dudut. Gumagalang, Sonia. Maraming salamat sa tiwala at pagbabahagi mo ng napakabigat na emosyonal mong kwento. Hindi biro ang mga pinagdaanan mo bilang isang ina, asawa at babae na nawala ng anak at halos mabaliw na sa sakit at takot na iniwan ang trahedya. Alam mo, bilang magulang, likas sa atin ang pagpoprotekta sa ating mga anak. Kaya normal na sisihin natin ang sarili kapag may mga nangyaring hindi maganda. Pero gusto kong sabihin sa iyo, Sonia, hindi mo kasalanan ang mga nangyari. Isa itong malagim na aksidente na wala kang intensyon at alam ko kung pwede mo lang agawin kay Leia ang sakit ay matagal mo na sanang ginawa. Hindi rin madaling tanggapin ang mga paramdam o kababalaghan na nararanasan mo. Pero minsan ay may mga bagay talagang lampas sa paliwanag ng siyensya. Ang mahalaga ay natutunan mong yakapin ang realidad na kahit wala na si Leia sa pisikal na mundo, kasama niyo pa rin siya sa alaala. At higit sa lahat, sa puso mo bilang isang ina. Nakatulong ang pagbabasbas ng bahay hindi lang para sa kaligtasan ninyo kundi para na rin mapanatag ang loob ng inyong mag-anak. Pero higit sa lahat, ang tunay na paglaya kay Leia ay dumaan sa pagtanggap mo, Sonia. Sa pagtanggap na hindi mo na siya makakasama sa lumang paraan pero pwede mo pa rin siyang mahalin at alalahanin sa paraang payapa. Hanapin ang Kaistorya YouTube channel para sa ibang horror stories. Manood din ang Papa Dudut Family YouTube channel. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama.